Welcome to Donmar TV News Channel. Eto naman si Alejano. Tingnan mo to si Alejano. Panoorin nyo to si Alejano. Palinoorin. Ito naman yung, kilala nyo naman to si, upaw din. At yung mga upaw talaga, oo. Mga upaw talaga, medyo may sayad. Parang ako, no? Balita ko, meron dalawang matandang nagbobolahan sa TV kahapon. Hindi ko maintindihan. Ito ba sundalo? Paano naging sundalo yung mga ganitong bastos, ano? Matandang nagbubulahan, hindi mo ba alam yung sinasabi mong matanda? Yang sinasabi mong matanda ay hinalal na Pangulo ng Bansang Pilipinas. Itong matanda na ito, hinalal na bilang senador ng Bansang Pilipinas. Wala sa kalingkingan, yung naabot mo. Ano ba yung naabot mo? Akala mo pa uniforme ka pa? Hindi kaya katulad ni Enrile na may naabot. Ikaw, ano ka? Diyan ka lang siguro sa ibaba. Ang bastos ng bibig mo. Isa sa naghahanap ng kakampi at karamay dahil sa dami ng batiko sa kanya sa WPS. Hindi. Ang isang expert sa panghihimas ng igo na nakaupo sa Malacanang kahit tumbling-tumbling pa ang posisyon. Bira lang. Alam nila na marami naman daw na uto kahit karap silang bulaan. Mang kape-kape nga muna. Huwag mo nga dinadama yung kape. Mang animal ka. Bakit ba meron tayong magdalo? Itong mga magdalo na ito, mga sablay ito Dapat itong mga magdalo na ito, hindi na manalong party list Kaya nang naman naging congressman tong animal na ito dahil naging party list yung lintik na magdalo na yan Kayong mga sundalo, na naniniwala pa dito sa magdalo. Excuse me, yung magdalo ba na yan? Tinulungan kayong umasensyo buhay nyo? Yung totoo. Yung magdalo ba na yan? In charge ba yan sa pag-a-advance ng AFP? Hindi! Si Pangulong Duterte lang ang talagang merong malasakit sa inyong mga sundalo, hindi yung magdalo na yan. Yung mga magdalo na yan, mga animal yung mga yan di ba? Eto si Alejano. Dapat dito, tawag dito, magtalo. Bakit? Laging talo. Di ba isipin mo itong mga magdalo na ito, nagrebelde ito baka alam mo yun, may pakuku pa sila, tapos anyari, anyari dun sa pakuku nila, Wala. Ano? Wala naman, nagsuko din kagad. Pagkatapos ng daming daldal, nagsuko-suko din. Tapos yun pala, gusto lang ng press release, gusto lang tumakbo ng party list sa mga hindot. Kasi alam nyo, para maging party list, hindi naman nung maganong kadali yan, pinagpe-preparean yan Pinagpreparean nila yan. Kaya tandaan nyo yan sa 2022, wag nyo na iboboto yung lintik na magdalo na yan. Wala namang, sige nga tanungin ko nga kayo, meron ho ba kayong alam na ginawang tulong ng magdalo sa taong bayan? Yung totoo. Di ba wala? Wala naman tulong yung mga yan Meron ho ba silang proyekto na masasabi nating nakatulong sa taong bayan? Wala. Meron ho ba silang, kasi remember, may mga allotted budget yung mga congressman na yan. Ilan sa kanila ang congressman? Meron ba silang naitulong? May nabalitaan ba kayo naitulong yung mga animal na yan? Wala. Ay bakit nyo iboboto yan? Di ba? Simple lang naman yung mga yan. Kaya lang naman na nandyan yan dahil siyempre ang mga sarili nilang interes ang kanilang gustong mangyari. Di ba? Meron boss, mini calendar. Yung ganon. Yung wala namang gumagamit na nun Alam mo yung kalendaryong maliit? Wala nang gumagamit yan, Brad. Yan lang pala na itulong yung mga animal na yan. Alam mo, dapat sa totoo lang buti pa ito si DJ Duco. Banat bay, pang Congressman Banat bay, pang paggas ng patboy mo. Hindi patboy yun. Softail, standard lang. Wala akong perang pang patboy. Pero gayon pa man, maraming salamat DJ Duco. Hindi, ito lang Dapat ito mga party list na ito, magkaroon sila ng nung report, yearly report.
kung ano ba talaga yung naitulong nila sa bansang Pilipinas. Kung meron ba silang naipagawang proyekto, dapat may ganun ano. Dapat nire-require sila ng batas na mag-submit ng mga naigawa nilang tulong sa taong bayan. Kasi isipin mo ilan ang mga party list? Ilan lang talaga yung nakatulong dyan? Ang siguro lang makikita natin dyan, sila Congressman Marcoleta, yan, mga mamadami talagang na yan, sila Defensor, sila Herrera, yan ang mga masasabi nating may silbing mga congressman na party list. Pero yung the rest, ano na, meron na ba silang ginagawa? Hindi, di ba? Sa totoo lang, hindi kasi nila kaya tumakbo sa distrito nila dahil di naman sila iboboto. So takbo silang party list, di ba? Kaya ako, ito lang masasabi ko, sa 2022, ang boto nyo lang si Mocha. Joke lang Hindi naman kandidato yun. O kaya ako na lang iboto nyo. Party people in the house. Everyday magpa-party tayo. Grabe lahat ng birthday, libre ang cake. Parang si Binay lang ang datingan. Hindi, kasi sa totoo lang, napakaraming party list dito sa Pilipinas. Wala naman natang naigawa. Diba? Ewan ko ba? O isa ito, sip-sip lang to kay Trillanes ito, dagdag pa natin itong usapan nila Ito ni Roque. Sa gitna ng mainit na debate tungkol sa issue sa China at West Philippine Sea, tinanong po namin sina Presidential Spokesperson Harry Roque at retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio tungkol dito. Sa pagpapatuloy po ng espesyal na serye ng 24 oras, ang pag-uusapan, paano ba mareresolba ang agawan ng teritoryo? Ang bahagi ng kanilang mga sagot. Sa ulat ni Ivan Mayrina at Rafi Tima. May mga nagtutulak sa gobyerno na giit ang karapatan ng Pilipinas laban sa mga nananamantala sa ating karagatan na para lamang sa atin ang ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Sa loob kasi ng ating EEZ, may mga nagtayo na ng struktura. Pinakamarami ang sa China. Regular din nangingisda doon ang mga Chinese fishermen. Ang sabi ng Pangulo, nag-iingat ang pamahalaan dahil ayaw niyang magkagera. Ang tanong namin kina Presidential Spokesperson Harry Roque at retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, solusyong militar lamang ba ang opsyon ng Pilipinas? Illegal ang paggamit ng dahas under Article 2.4 ng ating UN Charter. In fact, ang mga magsisimula ng paggamit ng dahas ay magiging international criminals, guilty of the crime of aggression. Kaya nga po ang sinasabi ni Presidente, para mapaalis po sila dyan sa mga artificial na isla na yan, talagang gagamit ka ng dahas. Pero unang-una, illegal nga po yan. At pangalawa, ang malungkot na katotohanan, wala naman po tayong sapat na military na kakayahan para mapaalis sila dyan. So balik pa rin po tayo sa diplomasya, pagkakaibigan sa parte ng dalawang magkapitbahay dito po sa Asia. More on that point, can't we solicit international support and exert pressure on China? Kahit anong solicit ang gawin natin, kung wala namang UN force na magpapatupad niyan, hindi po rin natin mapipilit ang China, no? So ang importante pa rin, daanin pa rin natin sa mabuting usapan at tingin ko, mas magkakaroon tayo ng tagumpay na sumunod ang China sa arbitral award kung tayo po ay magkaibigan at hindi magkaaway. Pag nangisda ka, you're not doing a confrontational act. You are not doing an aggressive act. If we go there to patrol so that we will prevent poachers from fishing in our EEZ. Alam mo, maganda yung sinabi ni Roque. Di ba mas maganda makipag-negotiate kung kaibigan natin kesa doon kesa doon sa nakikipag-away tayo, di ba? Mas maganda kung dadaanin sa magandang usapan Di ba? Kesa naman yung aawayin mo. Pag inaway mo na yung China, wala nang sigurado ka magtataas na yan ng ng kanyang defense system. So walang mangyayari. Mas maganda kaibigan mo tapos pag-usapan yung na
Ito, baka naman pwedeng ganito, let's have a compromise, di ba? That is our legal right under international law. We are exercising a legal right. That is not aggressive. That is not confrontational. That is not aggression. So that is not a cause for war. The Chinese will not declare war on us because we have the Mutual Defense Treaty. The Chinese is avoiding at all costs to fire on Philippine Navy ships because they don't want the Philippines to Ano kayo pinaglalaban nito ni Carpio? Hindi, di ba? Parang wala namang pinaglalaban to. Ano ba? Pwede pa, Mr. President, bigyan mo na lang ng baril to. Bigyan mo ng granada ito. Tapos papuntahin mo doon sa ano, bigyan mo ng jet ski. Bigyan mo ng sundalo. Eh, parang may laging pinaglalaban. Kala mo naman, alam mo yun pa. Hindi, alam mo sa totoo lang. Ako, naniniwala ako na talagang si Carpio, ginagamit lang tong issue na ito para ho talaga sa kanyang sariling PR, especially itong isang bayag na ito. Itong isang mga bayag na ito, ha? Talagang feeling ko ginagamit lang niya itong issue ng China. Kaya nakikiusap tayo sa Malacanang. Sana naman wag na ho nating wag na ho nating patulan ito. Please lang, ha? Masyado kasing halatang media lang ang gusto nito, pa-media. Invoke the Mutual Defense Treaty. They don't want the U.S. to intervene legally in the dispute. Vietnam, Malaysia, Brunei, they enforce their fishing rights. Pinagbawalan nila ang mga Chinese fishermen. Pinapasabog pa nila, sinusunog nila ang Chinese fishing boats na nahuli nila. Wala namang gera, hindi naman sila ginigera. Tanong din namin kina Roque at Carpio, ano sa kanilang tingin ang katanggap-tanggap na resolusyon sa territorial dispute sa pagitan ng Pilipinas at China? Unfortunately, itong award neto, walang international police, walang international sheriff na mag-i-enforce. Pero meski meron man, ang sasabihin lang ng international police at international sheriff, wala kang karapatan na umangkin on the basis of the 9 dash lines kasi walang legal na basehan yung 9 dash lines na yan. Pero ang katotohanan, hindi tayo po pwedeng pumunta sa police at sheriff gaya sa domestic law natin para ipatupad ang desisyon ng hukuman. Kinakailangan mag-rely pa rin tayo doon sa unang-una, diplomasya. Pangalawa, kung talagang merong threat to international peace na tinatawag, Hindi ko kasi maintindihan, napakasimple lang ng problema, napakasimple lang. Yung China na andun na. Andun na sa island na yon. Meron na silang mga structure doon. Anong gusto nilang gawin? Punta tayo ton. Lusubin natin. Hoy, layas kayo, mga lintik kayo. Ganon. Simple lang di ba? Hindi, di ba? Mas maganda siguro kaibiganin natin sila, kausapin natin sila, sabihan natin sila, ganito. Ha? Anyway, malaki naman tong dagat na ito. Baka pwede nating pag-usapan na natin kung saan kayo mangingisda, saan kami. Okay? Hindi natin kailangan. Alam mo, kaya ako sa feeling ko, kaya ako sa tingin ko pinagpapala din si Pangulong Duterte. Dahil si Pangulong Duterte, peacemaker. Kasi sa totoo lang, whether you like it or not, I'm happy that we have a president na peacemaker. Imaginein mo, meron tayong isang presidenteng may topak. Yung sabing, hindi, lalaban kami! Yung parang si, pangalan nito? Si Locsin? Yung palaban ng palaban. Hindi. Merong ang tapang, inilalagay sa lugar yan. Kung alam mo medyo mahina-hina ka, easy ka lang. Hindi pwede yung bara-bara. Yung siga-sigaan ka. Titingnan mo muna yung mga sitwasyon. Titimbangin mo kung ano yung kalagayan natin. Pag hindi mo kaya, daanin mo sa diplomasya. Yun Banat by quotation. Pag hindi mo kaya, daanin sa diplomasya. Si Banat by lang yun Diba? Parang paano mo? Sige nga paano yung lalabanan yung China? Wala sa 1/4 ang ating sandataan dito sa China. Anong gusto ninyo?
Si Pacman, pag naging presidente, kaya wag niyong boboto yan si Pacman. Ha? Ang akin, maganda yung ginagawa ni Pangulong Duterte. Kinakaibigan niya, tapos kinakausap niya unti-unti. Ayos niya. Hindi kasi pwede yung tawag doon, yung aggressive approach. 'Di ba? Ang pangit. Ang totoo lang. Hindi natin kaya eh. O, sabi nga nito, mutual defense treaty won't take effect unless 1. PH under attack in its mainland vessel. Number 2, attack is in the Pacific, not in South China Sea. 3, needs US Congress. Hindi, sa madaling salita, ganito lang eh. Kahit yung lintik na treaty na yan, hindi ako naniniwala dyan. Ha? Yung treaty na yan, salita lang yan. Alam nyo, sa tagal-tagal na ng panahon ng bansang Pilipinas, yung mga lintik na treaty na yan, papel lang yan na pinirmahan. Pero pagdating sa totoong tulong, wala naman yung Amerika. Yan ang totoo, ha? Yung Amerika na yan, puro talk shit lang. Yung bansa nga nila, hindi nila maayos eh. Yung bansa nga nila, hindi nga nila maproteksyonan yung mga citizen nila. Tapos papasok pa sa atin. Sorry pero kagaguhan eh. Kaya buti na lang talaga meron tayong presidenteng hindi gullible na nagpapaniwala sa mga sinasabi ng mga Amerika. Isipin mo yung kunwari, meron tayong presidenteng gullible, yung utu-utu sa Amerika. Tapos isipin natin, hindi, kaibigan tayo ng Amerika. Ay, may mga usapang kalsada. Hindi, kaibigan tayo ng Amerika, hindi tayo pababayaan ito. Tara, lusob tayo. Mga gunggong, hanggang salita lang yan. Kailan? Sige nga kailan ba pumroteksyon sa atin ng Amerika? Yung totoo, kailan? Wala! Ang Amerika, pang ano lang yan eh. Ang tawag doon? Yung sa poker, blapper lang yan eh. Diba? Dapat matuto na tayong tumayo sa sarili nating mga paa. Sabi nga eh. Sabi nito ni Diego Letigo, isipin nyo kung si Marroas nanalo. Alam mo, ito lang masasabi ko. Ito sa lahat ng bagay na ko. Sabi ko, mabait ang Diyos sa atin. Mahal tayo ng Diyos. At nilagay si Presidente Duterte. Yun lang masasabi ko. Bakit? Mantakin mo, isipin mo si Marroas ang naging presidente. Baka naano na yung sabuyo ng mga tao, lusubin ng China. Ang dami yung Pilipino, sigurado ako mamamatay doon. Hindi, buti na lang talaga meron tayong Pangulong Duterte na mautak. Kasi alam mo kung sino kawawa dito? Ang yayabang nito mga Pilipino na ito, na mga nagsasalita, lalo na yung mga dilawan tayo na yan, tsaka yung mga aktivista na yan. Ang yayabang niya mga yan. Pero isipin mo na lang, hindi naman sila lulusob eh. Hindi naman sila kung sakasakaling magka-problema, hindi naman sila ang haharap. Ang haharap po yung mga sundalo natin. Di ba? Ang tatapang nito mga daldal nito. Kayo ba ang haharap? Iniisip nyo ba mangyayari dito sa mga sundalo natin kung sakasakaling lumusob sila sa China? Akala mo yayabang, ang daming wala naman eh.